Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, good afternoon to everyone. Back again, Miss Treasure. Ako po naman masayang masaya at ako'y nakabalik na naman. Kasi po, namatayan po kasi kami. Yung kapatid ko po kasi, yung second po sa akin, namatay po. Kaya po, okay naman po yung aking pagbabakasyon at 2 months also. Kaya po, at saka busy po ako at marami po akong ginawa sa kanyang, basta marami po akong ginawa. Kaya lang po ganon, ay, thank you po at ako'y papanoorin uli nyo at marami po akong letter na natatanggap na hinahanap nyo. Ito po at ibibigay ko po sa inyo lahat ang mga dapat kong sagutin, basta sabihin lang po nyo at sasagutin ko po lahat yung mga tanong po nyo. Okay? Sige po, ano ba yan? Wala na. Mag-start na po ako. Happy birthday to Engineer Apollo Robles. Advance happy birthday. Happy birthday ato. And also, happy birthday to Ana Marie Robles Yangkiling. Happy birthday, Ana Ining. Happy birthday. Sabi nyo, oo nga pala. Sorry. Sumulat po kayo sa akin ng mga kung ano-ano na mga letter ko. Di po ba? Belated happy birthday to Bern Abrenica. Engineer Bern Abrenica. No? Happy birthday. Boyfriend ko po, 6 na buwan na po kaming mag-steady. Kaya lang po, Miss Treasure, lahat po ng mga ginagawa niya ay hindi ko po nagugustuhan. At saka isa pa po, yung palagi po siyang nagseselos sa akin. At yung po palang pagseselos niya ay meron siyang iba na inililigawan. Nang malaman ko lang po na ganun, parang baligtad, nagsiselos siya. Tapos po, meron po pala siyang babae na nililigawan na kakilala rin po namin. Ano po ba ang maganda, Miss Treasure, sa mga ganong klaseng lalaki? Sa akin, yung mga ganong klaseng lalaki, hindi siya tapat sa'yo. Kung mahihiwalayan mo or bigyan mo pa rin siya ng isang pagkakataon. Pero sa akin, ayoko ng ganon. Yung bang tipong mag-boyfriend kayo for 6 months and after that, yung 6 months na yun, nanluloko pala siya sa'yo, paraki pa kayong
pagsasama. Di pag kayo pala magkasama na yan, wala na. Wala na kayong dapat hindi na maganda yung ganon pagsasama. At saka, ang pagsasama is dapat yan with trust, love, and respect. Di po ba? Dapat kasi ganyan yan. Yung mga tips po natin sa healthy relationship is love, the special feeling that makes you freely all warm, feel all warm and wonderful. Yun po love. Yun po yung mga 5 important tips po yan sa healthy relationship. Yan po ang mga tips ko sa inyo. And then respect, treating others as well as you would like to be treated. Yan po, respect. And then appreciation. To be grateful for all the good things life has Nagbabago na ang katawan natin at age 50 plus. Kaya we take. And then, fourth is happiness. The full enjoyment of its moment and smiling face. Palagi po kayo naka-smile. Tingnan niyo po ako, palagi ako naka-smile, smiling face. Nagagalit din po ako pero hindi ko po pinapatagal. Opo, na? Ganun po. At forgiveness, the ability to let things be without anger. Yun po yun. 5 tips ko po sa inyo sa healthy relationship. Para po siguro alam po ninyo kung ano ang dapat at hindi dapat sa isang relasyon. Kayo na po kasi ang makakaalam nun kung maganda po ang inyong pagsasama or kahit na malalaman po nyo yun sa isang pagsasama or hindi po ba kayo minsan hindi naman po pwedeng wala kayong away. Nag-aaway po talaga yan pero wag naman po yung away na 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Ako po pa ganun nawawalan po ako ng respeto. At saka kinakabahan po ako. Wari po ako, nag-away kayo ng boyfriend mo for 3 months, 2 months, kahit 1 month. Alam mo po yung mga ganyan na nag-aaway, tinitiis kayo ng boyfriend nyo, meron po yung iba. Tandaan po niya sa totoo po yun. Yun po ang number 1 ko. Meron niyang iba na nililigawan, pagkatapos ikaw lulukohin. Minsan naman po, uutang yan sa'yo. Kaya po, ang isang relasyon, mag-boyfriend kayo, wag po kayong magpapautang sa boyfriend nyo. Kahit mag-away kayo, okay lang po yan. Kahit mag-away kayo, no. Hindi po pwedeng kayo ay makikipag-relasyon sa ganyang tao na hindi nyo pinautang, magagalit sa'yo. Bakit? May pautang, meron ka bang patago? At saka lalo na po kung 1 buwan pa lang kayo, uutang sa'yo, hindi po yan totoo sa'yo. Hindi po totoo. Yan po, may iniisip siya na uutang sa'yo o makikipag-date sila, ang gagamitin niya yung inutang niya sa'yo. Ganon po. At saka isa pa po, may babae yan. Yung po talaga number 1. May babae po yan na dinidiskartehan. Kaya po, malakas po ang loob niya na siya na ikaw ay mawala sa kanya. Ganon po yon. Ang nangyayari po ay hindi po dapat na mangyayari yung ginagawa niya sa iyo na tinitiis ka for the whole month, minsan 2 to 3 months, ay naku po, makipag-iwalay ka na po agad nun. Pag ganun po ang babae, ang lalaki na boyfriend nyo, na kayo ay tinitiis ng ganon, humiwalay ka na po. Ganon po yun dapat ang iyong gagawin. And then, Miss Treasure, boyfriend ko po, wala pong respeto sa akin. Kasi po, 1 month pa lang kami, ay gusto po niya kung saan kami pupunta. Pagkatapos po, hindi man lang po siyang hindi man lang po siya magbigay sa akin ng kahit na anong snack namin, or ako pa po ang nagbabayad ng snack namin, pati po yung tinutuluyan naming motel. Okay.
Sa akin kasi, kung wari, meron kayong pagsasama naman at kailangan mo, pwede ka naman pong magbigay sa kanya ng kalahati na gastos nyo, or gusto nyo yung motel, okay lang po yon, basta magkakaintindihan po kayo. Hindi lang po pwede yung ay puro one-sided. Hindi po pwede yung one-sided. Dapat po kasi, kung kayong dalawa, hati po kayong dalawa. Ganun po. At kung naman po ikay nagugutom, bumili ka po ng inyong pagkain. Amo siya kasi kung ayaw niyang gumastos, kasi po minsan ang lalaki, pag hindi po yung gumagastos sa'yo, hindi ka ginagastosan, hindi ka po mahal niyan. Dapat po yan, titingnan mo po palagi siya na papakiramdaman mo po siya, hindi ka po niyan mahal. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo. Pag ganyan po ang lalaki, lalo na walang effort, love, wala siyang love, yung effort lang po, napakalaki niyan. Kung sa akin po yan, bigyan mo ako ng effort, sasuklian din kita ng ganon. Pero yung mga lalaki pong wala man lang effort sa'yo, tapos magagalit pa, mambababae pa, yung mga lalaki pong ganyan is babaero. Kaya po, palagi po niyong papakiramdaman ang boyfriend nyo. Kung ang bilis naman po, ako po, ang bilis kong makaramdam may babae ka, at saka mararamdaman mo po yan. At saka isa pa yon, pag ikaw pag ang lalaki may babae, konting away lang nyo, nagagalit po siya. Konting pagkakamali mo lang, nagagalit po siya. Kasi humahanap po siya kasi ng parang magkahiwalay kayo. Ng paraan, ng daan, para po magkahiwalay kayo. Yun lang po ang masasabi ko sa inyong problema. Iwanan mo po yan, wag ka pong, ang pagmamahal po kasi, 50-50 lang. May 50%, magbibigay ka po ng 50% sa sarili mo. Hindi po kasi po pwede yung 100%. Dapat nga po 20% lang una mo ako po, bago po kasi ako umibig siguro, yung 20% na yun, 1 taon. Hindi po ako basta-basta umiibig sa mga ganyang klaseng tao. Wag trust, yung magta-trust ka agad. Wag po. At lalo na po ang lalaki, pag ang alam lang po niya sex, wala pong lalong pagmamahal yan sa'yo. Gusto ka lang po niyang malaspag. Gusto ka lang po niya, hindi ka po niya nire-respeto Ganun po yon. Tapos, okay lang po sana kung nire-respeto ka, kung mahal ka niya, kung hindi nang bababae. Hirap po may babae siya, tapos kung ano-ano gagawin niya sa'yo, hindi naman po maganda yon. Di po ba? Pero kung wari po, ang pinalit sa yung babae, parang dugyot or what, umalis ka na po. Iwanan mo na po, lalo na po. Kasi ngayon po, marami ang may sakit na AIDS. Wari po, magpa-check up kayo, virus. Pag virus po ang na-detect sa iyong result, baka po, 20% o 40%, meron ka pong AIDS. Yun lang po. At saka mangangati ka po niyan yung iyong basta sa loob po ng iyong katawan, mangangati ka po yan, tsaka magkakaroon ko po ng warts, yung maraming pong warts. Ang warts po, basta nagkaroon ka ng warts doon sa iyong private part, tiyak po yon na may sakit ka. Lalo na po ang babae sa loob at Makati, mag-ingat po kayo sa ganyang babae. Kaya, ang masasabi ko po sa inyo, kung magbo-boyfriend kayo at nagpunta kayo sa ganito, tingnan po muna ninyo yung kaloob-looban sa babae. Yan po makikita po nyo yung warts, dark or dark brown or black. Ganun po yan. At saka malalaki po yan. At saka sa mga singit po yan, sa singit or doon mismo sa pinaka private part niya. Marami po yon, hindi lang po isang wart yun, marami po yon. Makati po yon, and then pagkatapos po nun, ang nangyayari po niyan, pag po yan ginamit mo, pati po ikaw mahahawa. And ang pag ikaw po ay nahawa, pag po masyadong active yung sa kanyang virus, 5 years lang po yan, wala ka na rin.
Pero yan po pag hindi, 20, mayroon po yan 20 years, 10 years, and then 5 years. Pag active po masyado, ayan po, yan po ang mangyayari niyan. Kaya po, mag-iingat po kayo. Ang dami pong may sakit na ganyan. Kita mo po, dadami pa po yan kasi napakarami po mga tao na may mga sakit na hindi natin alam. Basta ang titingnan po nyo, yung skin. Yung skin po niyan, di po ba makikita nyo yung rough? Yung mga rough na skin, tapos po yan may mga dot. Mag-ingat-ingat po kayo sa mga ganon. No? Hindi po lahat ng... At saka isa pa po ganito, wari nagpunta kayo sa motel, ayaw ng lalaki na nakabukas ang ilaw. Alam mo po yan, may sekreto siya. May tinatago siya sa inyo. Baka puro may sakit siya sa loob ng katawan. Tignan po niyo. Pwede naman po niyong inspeksyonin ang katawan ng boyfriend niyo. Pwede po yon. Tingnan nyo lahat. At saka, may pipigain po kayo doon sa pinakakuha ng boyfriend mo para po malaman mo na may sakit siya. Ganun po yon. Yun po ang masasabi ko lang po sa inyo na sana po na intindihan nyo at kayo makapag-isip-isip kung yung inyong boyfriend ay tutuluyan nyo. Lalo na po yung boyfriend nyo, ang ipinalit sa inyo ay tomboy. Naku po, tandaan po niya, meron po yung virus sa katawan. Magkakasakit po kayo niyan. And then, kasi po, iba-iba po kasi ang klase ng pagkuhan ng pagniig, di po ba? Pag kasi ganun po ang kanilang mga iniisip, baka po kasi yan meron pong sakit na hindi po maaayos ay hindi magagamot. Wala naman pong ibang pag po nagkaroon na po kayo ng sakit, ay wala na po, kawawa po kayo. Kaya ganyan po, wag po kayong mag-iisip na makikipaghiwalay ka sa girlfriend mo or iibahin mo. Pwede ka pong pwede pong palitan ng girlfriend mo, pero dapat matino. Hindi yung asawa ng bayan, asawa ng barangay, asawa ng kahit sino. At saka dapat po kasi ang babae, hindi ano tawag yun? Hindi siya ang hindi siya ang lumiligaw sa lalaki. Hindi siya lahat ng ginagawa nila ng lalaki, kinikwento niya, ang pangit po yun. Hindi po maganda yun. Dapat po kasi maging okay po kayo lahat. Maganda ang ating sitwasyon at saka yung ating pong pinalit sa inyong boyfriend or girlfriend, dapat po malinis, hindi po may sakit. Kasi po pag may sakit yan, halatang halata po yan. Ganun po yan. No. Miss Treasure, ang diabetic po ba, Miss Treasure, nag-e-erect? Hindi. Pag diabetic ka, hindi po nag-e-erect ang sa lalaki. Kasi po, sakit po yun eh. At saka lalo pa po ang iyong diabetes 350 up. Ay nako, hindi na po yan mag-e-erect. Dapat po kasi may pipindutin ka lang po doon sa pinakakuha ng lalaki para po siya mag-erect. Pero pag iyon po, hindi na siya nag-erect, wala na po kahit anong mangyari, kahit ano pong gamot ang gawin mo, hindi na po yan mag-erect. Pero kung 120 lang po, baka po 50% magkakaroon pa po yon. Kahit pa paano mag-e-erect pa siya ng konti, pero sandali lang po. Siguro po 1 minute. Yung 1 minute na yon, bilisan na lang nyo para lang po kayo gumanda basta po hindi na nag-e-erect yun sa lalaki. Hindi po talaga yon. Wala na po kayong pag-asa nun. Pero pag 120 lang po na borderline or ganyan, nag-e-erect din po yon, pero kahit pa paano po, mawawala po uli. Nasa performance na lang po ninyo yun kung papaano nyo gagawin at saan, kung papaano yung gagawin at kung papaano mananatiling yung love lang po dapat ang
pakukuha yung inyong pananatilihin, yung love nyo, and then dapat po pareho kayong okay. Pag po kasi yung isa hindi, yung isa ayaw, hindi po yun. Wala po, kawawa po kayo. Yun. Pero lahat po ng diabetic, hindi po talaga nag-e-erect. Ang hirap pong pa-erect. Ala po, hindi po. At saka dapat po yan, once na kayo may diabetes na, marami naman pong nakakapagpa-lusog ng kumain po kayo ng avocado and then saging, and then lahat po ng mga citrus fruits, ganun po. Iyon po ang inyong kakainin. Ang pinakamaganda po kasi, avocado. Iyon po. Hindi po, wag po kayong, yun din po saging, maganda rin po yan sa atin na iaayos. Kaya po, ayun ang sinasabi ko sa inyo. Okay po ang saging, okay po ang avocado, ganun po yon. Lahat po ng, at saka isang itlog po every day, 1 or 2 day, or 2 eggs a day is okay with fruits. Ganun po. Para po gumanda ang circulation sa inyong dugo, at saka dapat po talaga may exercise yan. Pag po pwede po nyo akong tawagan kahit mga 8 or 9 o'clock in the evening, okay po sa akin yon. Hindi pa po ako tulog ng ganon. Siguro, sasagutin ko po yung mga tanong nyo kasi hindi po, ang hirap po kasi pag dito ako magsasasalita ng ganon, baka po may sabihin ako na hindi ayaw naman nila. Meron po kasing kuwan yak. Masyado po maaarte yung ganong klaseng tao. Ako po kasi, at kayo naman po, okay naman po sa inyo yung gano'n, sa mga sinasabi ko, marami po kasing masyadong maarte na wala naman, na gusto niya, disente, hindi naman disente. Ako po, hindi bale kung ganito, marami naman akong alam. Hindi ako tatanga-tanga. Ganun lang po yon. Kaya mahirap lang po kasi yung gano'n na hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo, na nagbibigay ka ng payo, hindi naman alam mo, kaya hindi naman tama ang pinapayo mo. Ako po talaga, pag ako'y nagpayo sa inyo, totoo po yun. Kahit subukan nyo, mangyayari po yun. Basta po, tawagan nyo ako, 8 o'clock, sasagutin ko po kayo, at may number po naman ako, hindi po 0922-874-8778. Yan po ang aking number. Tawagan lang po nyo ako from 8 o'clock hanggang 12 o'clock, hanggat gising po ako. Pwede po nyo akong tawagan, magtanong po kayo tungkol sa inyong sakit. Ganun po. Miss Treasure, yung po bang prostate? Ang prostate po kasi, ang prostate cancer, sinasabi mo po, iyan naman po ang pinaka-cancer na hindi po siya katulad ng iba na pag nagkaroon ka ng cancer, hindi po yan yung tipong walang masabi sa ganyan yung sa prostate cancer. Opo, dapat po yan talaga every year nagpapa-check up po ang lalaki tungkol doon sa prostate. Opo, pero hindi pa delikado ang prostate. Hindi po. Okay po yan, ang prostate. Kahit sabihin nila na prostate cancer, sa lahat po ng cancer, hindi naman po yan yung katulad ng ikaw may breast cancer. Ang prostate po ang pinaka. Hindi po yan, sabi lang po yan na prostate. Kasi po yan, eto sinasabi nyo na, Miss Treasure, hindi ako naiihi. Nahihirapan po akong umihi. Okay naman po yung ganon. Pag may mga edad po talaga, paunti-unti na lang po ang ihi. Wag lang po yung may dugo ang ihi mo. Magpa-check up ka na po doon. Ayoko po kasing magsabi ng kung ano, baka po hindi naman iyon ang sakit nyo, sinabi lang nyo na may dugo. Ayoko pong magpayo sa ganon kung hindi ako sure. No? Basta po sa akin, yung pag umihi kayo, paputol-putol, okay lang po yon. Yung po kuha ng prostate.
Apo, basta po't gano'n, may prostate kayo, yun po yun, ang wag lang po yung, ano tawag doon? Wag lang po yung may dugo, yung may blood po, ang dugo. Yun po ang hindi maganda sa prostate cancer. No? Pero yung mga, yan po ang pinaka, okay na, hindi, sa akin po, hindi sakit yan. Dami ko na po kasing mga kabarkada na nagkakaganyan, iyon. Okay. Siguro naman naiintindihan nyo, ha? Pero tumawag kayo sa akin. Okay. Miss Treasure, kulay green na sa cancer, yung malunggay po, pwede po kayong mag-inom niyan or saluyot. Guyabano po, okay din po yan. Malunggay, saluyot, and guyabano, okra, yan po, broccoli, spinach, green tea, ayan, avocado, and green apple. Green pong apple, ha. Kakain kayo niyan, green apple. Yan po ang aking binibili, green apple, or grapes green din po. Maganda po yan. Kahit po sa talbos ng kamote, dapat naman po ang bibili niya violet. Yung hindi po ba may mga dahon ng talbos na yung violet? Iyon po ang inyong bibilhin. Violet po. Huwag po yung green. Maganda po ang talbos ng kamote. Yung mawari, ang ulam ninyo is isda. Pwede naman po lagyan ng kalamansi with toyo. Pwede rin po yung toyo or bagoong, yung hindi po ba may isdang bagoong. Ay, paborito ko po yan. Or yung mangga na bago ano tawag doon, yung manggamburo. Isa pa po yan, gustong-gusto ko po yan. Lalo po ngayon, malapit, mga August po, sa isang buwan po yan, marami na pong talangkang malalaki. Naku, nakukuha lang po yan sa mga gilid-gilid ng plaisdaan. Lumalabas lang po yan doon. Marami, ay Diyos ko, napakarami po yan. Ang ganda, ang sarap po yan. Yung isa pa pong gusto kong isda is ayungin. Sarap, pero ang mahal po niyang ayungin. Po. Yan po, pwede po yan sa mga diabetic or yung kayo high blood. Pwede po yan. Pwede naman po kayong kumain ng baboy once a week. Yan, baboy. Or ano ba yung beef. Okay po yan. Ako po kumakain yan palagi. Sabagay, wala naman siguro kung nararamdaman po. Lagi po ako yung palagi kami may beef. Lalo po yung bone marrow, yung po, at saka yung pong, di po ba, meron yung litid, yan po ang masarap, litid. Yan po ang dapat yung kakainin. Maganda po yan sa atin may edad, litid. Yan po. Miss Treasure, wag po kayong yung mga energy drink, hindi po maganda yan sa inyo. Lalo po, kahit po yung may mga, yun sa mga basketball player, hindi po maganda ang energy drink. Ako po sinasabi ko lang po sa inyo, pero kung gusto po nyo kung sundin, sige, kung ayaw po, wala rin po ako magagawa. Hindi ko naman po kayo, sinasabi ko lang po sa inyo, energy drink po, hindi. Ayan po, soft drinks nga po. Bihira akong mag-soft drinks kung lang po may pinuntahan ako na hindi ko alam yung tubig doon. Ay, nagsa-soft drinks po ako. Pag nagkuhan sila ng soft drinks, pero konting-konti lang po. Wag di lang mawala yung yung pagod ko, yung sa uhaw ko. Yun lang po. Dapat po kasi ganyan, yung mga soft drinks or yung mga lahat po ay mga sodas, hindi po kayo dapat gaganyan. Masama po yan sa inyong health. And then, yung mga processed foods, hindi po rin maganda yan sa atin. Nakakatanda po yan, nakaka-wrinkles, nagkakaroon po kayo ng wrinkles. Opo. At saka, hindi rin po maganda sa ating katawan.
Pwede pong paminsan-minsan, isang buwan, nagkain kayo ng bacon, nagkain kayo ng hotdog, okay po. Isang buwan po. Pag samasamahin na po nyo yung bacon, yung hotdog, yun na po, para po isang buwan na. Tapos sa isang buwan na naman kayo kakain. Ganun po. Hindi ko naman po sinasabi na huwag kayong kumain. Pero yung mga chichirya, ayan, hindi rin po maganda yan sa katawan natin. Alam mo po, magkakaroon kayo ng ano ba yan? Yung para pong rashes. Magkakarases kayo sa skin nyo, yung mga parang, meron naman po dyan panggamot, kaya lang po, ba't ka pa maggagamot? Ako po, edad ko na to, Diyos ko, tinan mo naman po yung aking katawan, ala po akong mga rashes. Yung skin ko po, hindi po, kasi po napakaingat ko. At saka, Miss Treasure, ano ang inilalagay mo sa katawan mo? Buwan lang po coconut oil with vinegar and then lemon. Kung wala po kayong lemon, kahit po kalamansi, pwede na po 'yon. Opo, pati po sa hair nyo. Lalagyan niyo po ang ipapa-round, paikot-ikot po 'yon ang ilalagay nyo. Ganun lang po. Para hindi po kayo tatanda, kahit po sa mukha nyo, hindi kayo magkaka-wrinkles, hindi po kayo masyadong babagsak ang mukha nyo, ganun po. Para po maganda ang inyong, hindi po ba pag tayo ay maganda itsura natin, or yung edad natin napupuri tayo, hindi po ba sobrang ang taas ng ating tingin sa sarili natin? Di po ba? Hindi nila nahahalata, pero Diyos ko, ang saya natin nun. Wag lang po kayong magyayabang, wag lang po kayong, ako'y maganda, ako'y ganito, wag po kayong narcissist. Marami pong taong ganyan. Meron nga po ako nakakasama, masyadong narcissist. Hindi po maganda yung taong ganyan. Hindi po maganda ugali. Hindi po maganda ang kanyang, basta wala po siyang makakasundong tao. Kasi nga po, pag masyadong mayabang ka, masyado kang parang aburido ka sa buhay palagi, naiinggit ka, ang tao pong inggitera, wala pong pagkakahinatnan yan sa kabuhayan mo, at saka wala po iyang katahimikan. Pag inggitera ka, mamamatay ka po sa inggit. Pag po kasi ang tao, hindi ka naiinggit, masaya ka, di po ba? Kung ikaw po inggiteran tao, at lahat na lang sisiraan mo, wala pong mangyayari sa'yo. Kawawa ka po. Magagalit sa'yo ang buong tao, at saka ang palagi mo sasabihin, ikaw. Oh, myself. Ang sama po ng ugaling ganon. Ayun. Mahirap na lang pong magkwento sa mga ganyang klaseng tao, okay? Kaya po, yung mga ganyang klase, hindi po yan inaayos ng mga kausap niya. Okay? Miss Treasure, yung akin pong boyfriend ay inagaw ko lang po sa isang babaeng tomboy. Sino itong sumulat na to? At itong tomboy ang sumulat. Sino kayang tomboy ito? Parang may alam ako nito Tomboy. Inagaw daw niya yung kanyang boyfriend sa tomboy. Ano ba ito? Inagaw ko po ang boyfriend ko sa isang babae. Pero ako po ngayon tomboy. Ang gusto raw po ng boyfriend niya ngayon ay tomboy. Ay nako. Ay hindi ko po masabi yan kung ang inagaw ka or ano. Ang akin po kasi, basta po kung kayo ay tomboy na lang po ang iyong gawing boyfriend. Wag na po yung hahaluan mo pa ng iba, magkakasakit po yung tao. Kawawa naman po yung tao. Po ba? Hindi po pwede yung ganon. Yung gusto mong makahawa ka, mahawahan mo, ay nako, tapos naman, hindi ka naman gusto nung taong gusto mong maging boyfriend. Di po ba? Ganun lang po yun dapat.
Miss Treasure, ako po ay si Letty. Ang boyfriend ko po, maraming nagkakagusto. Nagtataka lang po ako kung bakit maraming nagkakagusto sa boyfriend ko, ako, hindi po niya ako, para pong hindi po niya ako iniintindi. Ano po kaya ang dapat na maganda para gawin ko sa kanya yung ginagawa ng ibang babae sa kanya? Hindi, ang tanong ko lang, boyfriend mo ba yon? Or boyfriend-boyfriendan? Or hindi? Ganun lang po yon. Kasi, baka sasabihin na boyfriend mo yon, hindi ka na, ang lalaki hindi naman niya alam na girlfriend ka. Nakakahiya po yung ganun. Wag po kayong ganon, masyado po kayong nag-iisip na boyfriend nyo yan, pero nakakahiya po, nalalaman ng lalaki. Basta po, kung sino ang kung ang lalaki po kasi hindi naman sa iyo sure kung ano ang gusto niya sa iyo, at saka ikaw, hindi ka naman niya iniisip ng lalaki, nakakahiya po yung ikaw yung mismo maghahabol sa lalaki. Huwag ka pong maghahabol sa lalaki. Kasi po, once na naghabol ka po sa lalaki, mawawalan po ng respeto sa iyo ang tao. Yung lalo po, nag-aaway kayo tungkol sa lalaki, naku po, nakakahiya yun. Kung ayaw po sa iyo ng lalaki, wag, go. Di po ba? Hindi dapat po yung ganon love yourself first, definitely. Di po ba? Hindi po dapat yung gusto mo yung sinasabi mong boyfriend yung lalaki, and then ikaw naman pala hindi niya iniisip na boyfriend ka, ay nakakahiya po lalo yun, di po ba? Meron naman at saka isa pa po, wag kayong masyadong selosa sa boyfriend-boyfriendan nyo. Di po ba? Dapat po, ipakita nyo kung talagang mahal mo, ipakita mo, pero hindi mahalata. Di po ba? At saka isa pa yon, hindi po kayo po pwedeng magsasabi na boyfriend mo yon na hindi alam ng lalaki na girlfriend ka. Di po ba? Choose those who choose you. Di po ba? Wag mo pong ipilit wag mo pong ipilit sa kanya yung sarili mo. Di po ba? Nakakahiya po, ipipilit mo yung sarili mo. Ayaw sa iyo ng lalaki. Hindi po pwede yung gano'n. Nakakahiya po tayo noon. Pag ayaw sa iyo ng lalaki, wag mo pong ipilit. Hamo lang siya. Kung umalis ka sa kanya. Ang dami naman pong lalaki dyan kung marami kayong manliligaw. Pero kung wala po kayong manliligaw, sasaksak mo talaga yung sarili mo dun sa lalaki na hindi ka naman mahal. Nakakahiya po yung ganon, isinasaksak mo yung sarili mo sa lalaki na hindi ka mahal. Ganon po. At saka isa pa, mahirap yung binagbibintangan mo yung mga kaibigan mo na may gusto doon sa boyfriend mo. Hindi po pwede yung magkakagusto, hindi mo po ba kilala ang mga kaibigan mo at nagseselos ka? Hindi po ganon. Pag kaibigan mo po yan, kilala mo siya. Ang masama, hindi mo siya kaibigan, hindi mo po talaga alam ang ugali niya. Ako po kasi lahat ng mga kaibigan ko, alam ko ugali. Kaya pag po ako talaga nagagalit, sinasabi ko po yung totoo. Ako po talaga nagsasabi ng totoo na mali nila. Hindi po ako po pwede nung sasabihin ko yung iba sa ima. Pag nagtanong sila sa akin, sasabihin ko yung mali mo ganito, ang mali mo ganito. Hindi po pwede yung magsasumbong ka sa isang kuwan mo, nagseselos ka. Ba't ka magseselos? Hindi mo naman boyfriend yon. Nakakahiya na ang lalaki magsasabi sa'yo na hindi naman kita boyfriend Ba't magiging boyfriend kita? Ba't magiging girlfriend kita? At saka ayaw ko sa iyo. Meron akong gusto. Bakit mo po ipipilit yung sarili mo? Huwag mong ipilit yung sarili nyo. Hindi po ba? Kakahiya yun. Ako, Diyos ko. Marami po yata ganyan babae. At saka yung iba po kasing babae, hindi po niya iniisip kung mali o tama ang kanyang ginagawa sa lalaki. Huwag po kayong maghahabol, di po ba? Kung sino lang po ang
ang gusto nyo na dapat at saka dapat mahal din po kayo nun lalaki. Di po ba? Choose those who choose you. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. No? Okay? Miss Treasure, yung boyfriend ko po, lahat, 4 kami na pinagsabay-sabay niya. Kaya lang po, Miss Treasure, nahihiya ako mismo ang nahihiya na makasama doon sa 3 niyang babae. Meron po kasing yung babae niya, yung isang babae niya, pok-pok. Yung isang babae niya, hindi maintindihan kung ano itsura. Masyado pong madadal, ikinekwento yung nangyayari sa kanila ng boyfriend niya. Hindi po yun maganda, yung ikikwento mo yung nangyari sa inyo ng boyfriend mo. Hindi po yun, hindi maganda po yun, tumahimik na lang po kayo. Kung hindi po kayo makapagtiis, kausapin po nyo yung boyfriend nyo. Mag-usap po kayo. Hindi yung paparatangan nyo yung boyfriend nyo. Hindi po ganun. Dapat mag-uusap kayo. Huwag kang magselo sa mga kaibigan mo. Huwag mong sabihan yung mga kaibigan mo na ganun. Kaya inaagaw mo yun. Wala po, ewan ko po kung merong ganong agawan. Bakit naman po mag-aagawan na aagawin mo yung bakit wala bang lalaki? Ang dami naman po lalaki. Kung talaga po kayo ay matinong babae, hindi kayo pupunta sa isang lalaki na ganun ang ugali. No, dapat please respect. Di po ba? Respetuhin po nyo lahat ang inyong relasyon. Kung marami po kayo. Ang masama lang po kasi sa ibang babae, nakikipagrelasyon 2 araw, 3 araw, hindi po maganda yon. Dapat po magkaroon kayo, ipakita po nyo na may worth kayo, values. Opo. Yung may value kayo, pag wala po kayong ganyan, pag hindi po, wala po kayong worth, babastusin lang po kayo ng babae, ng lalaki. Kaya po, yun ang masasabi ko sa inyo. Huwag kayong masyadong, kahit kayo magpa-impress sa lalaki, kung hindi naman po kayo gusto, wala pong say yung pa-impress nyo. At saka wag po kayong magbibigay ng motibo sa lalaki na gusto nyo, o wag kayong papaikot-ikot o lundag-lundag pa kayo. Nako, halata po ng lalaki, cheap kayo. No? Wag po kayong magpakita ng kachipan sa lalaki. Ipakita po nyo na may moral kayo. May pinag-aralan kayo. Alam niyo yung tama. At alam po niyo yung binigay ng magulang nyo, yung mga pinangaral sa iyo ng magulang mo. Kaya ka ganito, tinan mo po, may mga babaeng wala lang. Be decent. Yun lang po ang sinasabi ko. Hindi po kasi po pwede yung lahat na lang pati maggaganyan ka pag magsasalita. Ako po talaga diretsong magsalita. Minsan sasabihin nila na sinabihan nga po ako, squatter ako. Diyos ko, kung lahat ang squatter katulad ko, Diyos ko naman. Kakatawa. Hindi ba? Ay nako, Joey De Leon, squatter pala family natin, ano? Okay. Kung ganon, walang mangyayari. Di ba? Wag mong laitin ang isang tao na hindi mo nakikilala. Okay? Pagkilala mo ang tao, baka mamaya pag nalaman mo ang kanyang mga kanyang gusto, ganito, at saka ang kanyang mga family circle, mapahiya kayo. Hindi kayo, kasi alam mo, pag ang tao may pera at may sinabi, tahimik lang po yan. Pero pag ang tao po mayabang, wala po yan. Sinasabi ganito ako. Hindi mo po kailangan pag malaki yung kayamanan mo. Hindi mo kailangan ipagmalaki kung ano ka. Ganun lang po. Mahiya po kayo sa budhi nyo. No? Hindi po kasi po pwede yung basta na lang po kayo magsasabi ng ganito na lalaitin nyo yung tao. Dapat po kasi wag kang maglait. At baka ang nilalait mo, nako Diyos ko, lamukusin ka ng asin sa mukha mo. Kasi
mahirap po kasi yung ganito, yung marami kong pera. Pinapatalo ko yung iba nga po, pinapatalo yung pera. Ako po, hindi ko po ipapatalo ang pera. At wala po akong ipapatalo ang pera. Kaya nga po sinasabi, mahirap lang. Okay lang, no, okay lang. Patatawanan lang kita. Ako po, pag pinagtawanan kita, asahan mo po, kuwang ka lang sa akin, lupa ka lang sa akin. Ganon po yon. At saka isa pa, kung ayaw mong maniwala na may sasakyan, wala akong pakialam. At baka pag nakita niyo yung sasakyan namin, magulat ka. Di ba? Magsasakyan ka, sirain, 130,000 lang yata yung sasakyan mo. Nakita ko yun. Ayoko lang magyabang. Sabi ko, hindi ako nagaganyan, ala kaming ganyan sasakyan na kamura. Yun lang po masasabi ko. Pero wag niyo akong lalaitin. At baka pag ako'y nalaman nyo, ay nako, mapapahiya kayo sa akin. Baka hindi na kayo makatingin sa akin. Yun lang po. Hindi po pwede yung maganda ako yung ganito, ang ganda ko ng ganito, miss ana ako ng ganito. Pag nakaraan na po, hindi na po kailangan sabihin yon. Nakaraan na po yun past is past. No? Basta ipakita mo na lang po yung kagandahan mo ngayon. Di po ba? Para po hindi mag-iisip ng kahit na ano ang mga si Nova. Hello Nova. Okay. Program kaya? Oo, Nova. Mag-solo ako. Sanay naman ako Ilang taon na ako? 18 years na akong nagso-solo. Hindi daw ako marunong mag-solo. Ay, Diyos ko, Mariosep, mas maganda nga ako pag nagso-solo ako. Hi, Gangsi. Hello, my friend. Hi, my dear friend. Thank you. Hi, Junjun. Hello, Junjun. How are you? Mag-uusap tayo tungkol sa mga founders natin. Pwede tayong mag-program dito. Sinabi ko na, no? Hello, Milagros. Hi. No ba, punta ka dito. Nasa Makati ka lang, hindi ba? Sabi mo sa akin, nasa Makati ka lang. Magpunta ka rito. Magkita tayo dyan sa kanto. Hindi ba sabi mo, nasa Makati ka lang? Nagmamadre ka na ba? Baka malaunan, makita kita. Pagpasok mo rito, nakasaya ka na. Anong oras ba labas mo dyan? Kamadrehan mo. Natatawa ako. Hindi ako pwedeng magmadre. Hindi ako masyado akong makuwan kasi ko. Makwento po ako. Masayahin po ako. Hindi po bang madre, tahimik? Hindi po ako sanay ng tahimik na tao. Tatanda po agad ako. Kaya ganun po. At saka isa pa nga po pala, yung aking pong perfume, Treasure, yung pangalan, pwede po kayong mag-business noon. Pag po business, bibigyan ko po kayo ng discount. And then, ito po, yung mga bracelet ko po, ginagawa ko po yan. Pwede po, kami po yung kumukuha niyan, lahat po, puro mga class A po yan. Pwede po kayong, kung gusto niyo, kwintas, with matching bracelet and ring, sabihin po niyo sa akin. Para po, mabibigyan ko po kayo ng discount para po kayo makapagbenta. Di po ba? Ganun po. At saka isa pa po, yung friend ko po, nagbebenta po yan ng mga mugs, yung ganitong mugs, pero malaki po yata yon. Pwede po kayong umorder, pero pwede po kayo na lang po, minsan po sasama ko po siguro rito para i-present niya yung mga, marami po siyang, meron po, pwede po niyong ibenta, ganon. Sasama ko po siya rito para po malaman nyo kung ano yung dapat na ibenta nyo. Lahat po kasi meron siya, yun po,
Ako po kasi, yung bracelet lang po at saka yung perfume, Treasure po ang pangalan. Matagal ko na po yan, 35 years ko na po yung business. Okay po, okay. Kaya nga po, ini-introduce ko sa inyo yung mugs nung kaibigan ko. Meron po siyang nagaganyan ng mugs. Gusto po niyang personalized mugs. Pwede po yon. At saka, meron po siyang lahat po mga air freshener. Ganun po. Sabihin lang po niyo sa akin. Kasi po, makikita kami, I don't know kung tomorrow or hindi ko po alam. Pero sasabihin ko po sa kanya kung ano yung pwede at saka hihingin ko po lahat ang listahan para po malaman ninyo kung ano yung po pwede nyong ibenta. Kaya lang po, wala pong utang yon. Once na ibinigay sa inyo yung product, babayaran mo rin po yon. Pero may discount na po yan para po pwede nyong ibenta. Marami po siyang mga products na po pwede ninyong pamilian. Hamo po pag po nakausap ko, sasabihin ko po 'yon sa kanila at para po malaman din po ninyo yung dapat ninyong ibenta. Yun lang nga po, wala pong utang. Kahit naman po ako, hindi ako nagpapautang. Ayoko po. Mahirapan po ako. Mahirap po kasi madaling magpautang, pero yung singilan po, napakahirap. Hindi ko po maintindihan talaga sa kanila kung bakit po yung pagsisingilan, napakahirap. Iyon lang po. No, pwede rin po kayong magpa-insure sa akin, insurance, kung ano pong gusto niyo yung sasakyan po nyo, ibigay lang po nyo sa akin yung policy, ipapa-insure ko po. Ganun po. Hindi ko po kailangan yung mga tulong-tulong ng kung sino-sino na hindi ako nagtitiwala. Kaya po ako hindi sumasagot sa mga ganyan, yung magtulungan, hindi ko kailangan ng tulong, mamaya isudsud mo pa sa akin yun. Kahit walang tulong sa akin, magiginhawa ko. Yun lang po. Wala akong pakialam kung yan po matagal na po business namin yan. Matagal na po. Maliit pa po ako, business na yan ng tatay ko. Ganun po. Kaya po, pinapagpatuloy ko lang po yon. Pero hindi ko po kailangan ang mga tutulong ka, hindi ako at lalong hindi ako nagtitiwala sa iyo. Pag ako hindi nagtitiwala sa iyo, hindi ko po ipagtitiwala sa iyo ang business namin. At baka po kami malugi, makagalitan mabuhay ang tatay ko. Wala pong masama. Hindi po ako. Kaya po ako hindi nagtitiwala sa taong walang kwenta. Yun lang po. Basta hindi ako nagtiwala sa iyo, wala kang kwentang tao. Yun po ang aking masasabi sa inyo. Hello, Miss Treasure. Yung, anong oras? Ba't sira ba yung ating RB? Miss Treasure, yung aking pong hipag, nagagalit po sa akin. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi po, hindi ko po siya napagbigyan noong humihingi po siya sa akin ng pera, ng uutang, kasi po yung anak niya dadalhin sa ospital, wala rin po naman akong pera noon. Hindi ko naman po siguro iniisip po niya, may pera ako, hindi ko siya pinapautang. Kasi alam mo, hindi ka naman dapat magalit ang hipag mo sa'yo dahil kung alam naman niya na wala kang ipapautang, bakit siya magagalit sa'yo? Alangan naman umutang ka sa iba at ikaw ang may anak niya yon, siya ang humanap ng taong uutangan niya. Yun lang po, kasi ang tao kasi, once na hindi ka pinautang, hindi po nagtitiwala sa'yo. O kaya hindi kakilala. O kaya nanloloko ka, hindi kanya iniisip na hindi kanya iniisip na totoo ka sa buhay. Ganun lang po. Basta po, ang tao po, pwede ka po magpautang basta kilala mo ang tao. Or 1 to 2 weeks at 1 to 2 years na kayong nagpapautang magkasama, pwede po ka po magpautang. Mga tao po kasi uutang, ano yon, libre? Wala nang bayaran? Akala po yata nila, pag umutang sila, wala na.
samantalang pinaghirapan mo po yun. Siya po, hindi pinaghihirapan. Umuutang lang ng basta-basta. Hindi naman niya pinaghihirapan. Yung pinaghirapan mo, pinagpawisan mo po yun. Hindi po yun ninakaw. Hindi mo yan ninakaw. Pinagpawisan mo yan. Kaya po, dapat, pag umutang ka, magbayad ka. Huwag yung puro ka daldal. Wala ka namang ibayad. Nakakahiya po yun. At isa pa po, once na hindi ka nagbayad sa utang mo, mamalasing ka karma. Wala pong nagtatagumpay. Pag ikaw ay umuutang, hindi ka, pag umutang, pag umutang ka, hindi ka magtatagumpay. Okay? Okay. Yung po kasing mga, tapos na po ako, yung po kasing mga letter po nyo, next week ko na lang po pagpapatuloy. Or, pag po ako kasi nagkaroon ng panahon, kung para kuwang kayo, pwede ko pong gawin yan 2 hours. Titingnan ko po, kung gusto ko po kasi, meron akong vacant susunod. Pag wala po akong vacant, hindi na lang. Pero kulang po talaga yung aking 1 hour. 2 hours po talaga. Lahat po kasi sa AD po, ganyan ako. 2 oras. Kaya ako po ay enjoy na enjoy. Kaya yun po ang masasabi ko lang po at tapos na po yung aking pasensya na po kayo at hindi ko nabasa lahat ang inyong mga letter. Okay? Masayang-masaya po ako at nag-enjoy naman kayo sa aking kahit po hindi daw ako marunong mag-isa, mas maganda nga ako pag mag-isa ako. Di po ba? Okay. Okay. Bye-bye. God bless. Ito po ang aking mga dynamic lovers na admins and officers. Si Loie Mata, yan ang aking co-founder. Si Lorna Mata, yan po ang aking internal affair. My friend Ellen Broser, yan po ang external. Ito po si Karen Claricia, yan po ang aking secretary, admin. Ito po si chairman of the board, my best friend, Dr. Isabelita Roquero. And then, Dr. Juntan. Baka po kami mag-program. Gusto po niya, wellness po. Baka gusto na po niya. Sabi ko, teka muna, hindi mo na magpo-program tayo, relax nga, hanap ako ng Tuesday na magkakasunod. Yun po. At saka, Ed Heron, yan po ang aking Vice President and Advisor. Yan po si Juntan, yan ang aking Vice President. And then Maribeth Yao, yan po ang aking Head Admin. And ano ba yan? At lahat po na yan ay baka hindi ko na nakalimutan ko na yata yung mga pangalan nyo. And then Auditor Advisor Engineer Alex Bautista. Hello. And ano to? Gangsi Pabalatsi. Yan po ang aking editress. Hello, my friend. Monte Alegre, si Ems Monte Alegre, head editress, and Sanchez, Melody Sanchez, assistant editress, and kung sino po yung hindi ko kasi nakakalimutan, Edwin D. advisor, and Ems Flores, my advisor, and Ann O'Connor, advisor, and then sino to? Nakalimutan ko na po yung iba. Dati dire-diretso sa tagal, ang dami ko po kasing iniisip. Baby Pontavela, advisor, and Jen Ray, admin, and Kan Asidaw, admin. Hello, hindi na tayo nagkita ka na. Ikaw talaga, text ka ng text, hindi ka naman, punta ka kasi, pag nag-meeting, punta ka, no? Very busy ka ba? Manager na yata ito si Kan. Tapos, ito, magpunta, text mo ko Kan.
Pag pupunta ka kaya sa meeting natin or sa ating anniversary, ayun, magmi-meeting tayo. Pero nung birthday ko, hindi ka nagpunta eh. Ikaw talaga, gagalit na ako niyan sa'yo. Ayun na lang. At hindi ko na alam kung sino-sino pa yan. Nakalimutan ko na. Pasensya na kayo kung nakalimutan ko yung mga pangalan nyo. Nakalimutan ko na po talaga. Sa dami po ng iniisip ko, ang dami ko po talagang iniisip. Totoo po yan. Okay. Thank you. God bless. Thanks to Kakampi. Okay, bye-bye.